Yan siya, nakatambay siya guys. Oh. Dumi na eh. May side mirror na siya. Yan. Yung lagayan din. Ayos naman. Sa personal guys, malaki yan. Bukas, sasama ko kayo. Dito ako sa may tapat ng plaza. Yes. Yung nag-iingay na yun. Doon yun sa taas. Oh. Yan, malaking ibon. Hindi ko alam kung ano yun. Tingnan natin kung ano yan. Yan. Ay naman dito. Ito nga pala yung ano, municipal dito. Yan. Diyan ako humihingi ng mga permit. Diyan din ako kumuha ng empadron kagad. Pagdating ko kagad dito, kinabukasan empadron. Madali, mabilis sila magbigay dito yung munisipyo nila dito. Yan. Ito yung pinaka ano. Maliit lang tong baryo na to guys, pero may mga katabi siyang malalaki. Saka mababait ang tao dito. Yan. Pala, kapag yun nga, nagbala kayo pumunta dito at may bakante dito sa bahay, pwede ko kayong patuloyin sa mga gustong pumunta dito. Parating din akong pamangkin eh. Pamangkin, anak ng pinsan ko. Pupunta siya dito. Harap ko lang yung camera sa akin guys ha. Yun nga, pupunta yung pamangkin ko. Inaasikaso ko na yung ano niya. Tulungan ko siya sa maliit na gastos. Basta trabaho. Okay naman yun kasi habang bata magtrabaho na talaga. Malamig pa rin dito. Pero tingin ko tinutunaw na yung yelo kasi mainit na yung araw eh. Tas yung hangin na lang. Sobrang lamig. Siguro natutunaw na nga yung yelo. Ganun naman pag mga winter. Mas malamig pa sa nag-iihelo yung hangin. Yung ano nga pala, yung video ng pagkakabit ko nung mga ano, i-upload ko rin yun guys. Sa montage yun, sa montage. Before and after. Tapos bala ko sanang ano, mag-video tayo ng ano, ng habang nagluluto ako, yung may camera dun sa taas ng paglutuan ko kasi para nakikita nyo kung paano, lalo na pagka maraming order. Kasi pagka ito gamit ko, wala, hindi ko magagawa yan guys. Ang layo ng camera, hindi ko naman pwede ilapit to kasi personal phone ko to, kasi baka mabasa, mabagsak. Dahil maliit lang yung kusina natin, nakita nyo naman. Talagang pinipilit ko lang talaga makapagtinda tayo para yun nga, ano man mangyari may pinagkakakitaan. Kasi dito talaga kikilusan mo talaga guys eh. Talagang ikaw talaga gagawa ng parang para magtrabaho ka ng kumita ka. Pero etong this coming week, ayun nga, pasok na naman, tapos trabaho sa gabi. Yun, gabi na lang tayo makapagtinda, pero okay naman yun, at least dagdag income yun. May tinatarget nga pala akong catering guys. Yun nga yung ba't ako nandito, kinausap ko siya. Kaya kinukuha niya sa catering, tapos sa kanila ako magluluto tuwing may event. So malaking bagay yun guys.
Try kasi akong ipasok yung kaibigan ko sa pinasukan ko nung nakaraan eh. Naayawan nila eh. Kasi yun nga, ang gusto nila is skill. Eh, gusto naman siya pabili ng mga kung anong-ano, naawa ako. Di ko rin naman kaya talikuran yung kaibigan ko na ako papasok eh. Nangako kasi ako guys na sasamahan ko siya. Yun nga, talagang ano. Ito guys, ang laki ng ibon. Pakita ko. Ayun, nawala. Di ko na na-videoan. Nawala yung ibon. Yun nga, hindi ko naman kayang ano kasi nangako ako sa kanya na kakain ko siya sa mga bagay na pwede. Medyo mahina ang loob. Mahirap din pala yung sitwasyon na ano guys na syempre kapag ka ganun pati yung sarili mo maano mo. Pero guys lang, kaya naman. Kasama ko naman siya sa lahat ng ano, pagkakakitaan. Kaya nga, sabi ko sa inyo paulit-ulit, yung problema, kung gawing problema, kaya mo yung gawin mong challenge pag nasa ibang bansa ka. Pero syempre, ang problema pagdating sa Pilipinas, di mo maiwasan. Basta Pinoy, Noypi, matindi yan. Pray lang. Then, Sunday guys, simba tayo. Sama ko kayo, pilitin ko kayo masama doon. Pilitin ko makapag-vlog doon. Sa pupuntahan. May mga film na ako na nung bumaba ako nung pumasok. Nakapag-video ako doon. Kaso nga bawal nga sa trabaho dahil yung trabaho ko is ano, parang training pa lang. Minessage ako mismo nung mayari na wag muna sa ngayon. Okay naman yun kasi nga syempre kailangan ko pa matuto talaga. Yun lang guys, yun lang yung update ko sa ngayon. Kung ako naman ang tatanong yung sitwasyon ko ngayon is okay naman. Kahit hindi okay, gawin mong okay. Yun lang. Hindi matatapos yung araw na hindi ka makakaisip dapat ng solusyon. Minsan mahirap din pala mag-vlog, no? Kasi yung vlog ko kasi guys, walang content. Yung content ko ito yung reality lang eh. Kung ano yung nangyayari sa akin eh. Buti nga, sasanay na rin akong kausapin sarili ko eh. Hindi kaya mapraning na ako na ito. Ayan. Para na mga pag-video ko, punta ako sa labas kasi doon sa bahay, doon sa kwarto ko, hindi ako komportable eh. Gusto kong medyo pag kausap ko kayo, may fresh air, may pag-usapan tayong topic na ano. Nga pala guys, mini-message ako sa Greece. Gusto kong papuntahin ng amo ko. This coming summer. Kung paglutuin. Kasi dati before, tatrabaho ako sa kanya. Andun ako nun sa yung company ko dati. Sa hotel ako, bellman ako doon. Taga-receive ako ng guest. Okay naman. Pero yung basic salary ko nasa 917, mga ganun. Tapos minsan na sideline na ako doon, nagluluto ako. Nagustuhan kasi ako nun guys kasi syempre hindi lang naman sa trabaho yung pagluluto ko, yung passion ko talaga yun. Talagang yun yung gusto kong gawin sa buhay ko, yung pagluluto talaga. Ngayon natuwa siya sa akin, pinagluluto niya ako doon. Kasi 2 kawali nahawakan ko guys, kabilaan, left and right. Binibigay niya sa akin doon, malaki na yun guys. Yung 4 hours ko, 40 euro. Cash on hand ko, kukunin ko yun. Hindi ako nakakaramdam guys ng pagod nung kahit pagod na ako sa trabaho. Syempre guys, ang trabaho ko sa hotel is, yung hotel namin, walang elevator yun guys. Hanggang third na floor yun. Ihahagdan mo yung maleta nila, 40 kilo. Tapos, 2 yun. Maliit lang yung hagdanan, pagkakasyahin ko yun. Dapat makababa ako ulit kasi
magre-receive pa ako ng gas eh. Alam niyo naman yung trabaho sa atin. Kasi silang mga yung reception namin doon is babae, pero mababait. Sila Leoniti, may mga picture kami noon. One day ano ko sa inyo. I-upload ko yung picture namin. Magandang ano, magandang experience yung nangyari din sa akin kasi in-embrace talaga nila ako. Even yung trabaho namin is mabigat, sobrang bigat ng trabaho ko kasi guys, yung trabaho ko pang 3 tao, pero kinaya ko yung mag-isa kasi yung pinalitan ko doon na hospital, 1 month sa hospital. Yun nga kasi yung trabaho guys, receive ka ng guest alas 8 pagpasok mo, receive ng guest, tapos 15 minutes ka doon sa lobby, check mo yung mga ibang department na, check mo yung housekeeping, check mo yung linis nila, dadating yun guys. Ang bibigat nun, parang 20 kilo isang bag nun. Kuro sa ordinary day, mga benting bag o 15 to 20 bag, ordinary day yun guys. Pero pag patak ng ano, Friday, then Saturday, Sunday, yan guys, ang check-in ko 100 plus na maleta. Bukod doon, yung linin mo is siguro maabot ng 40 bag. Sobrang bigat. Isasalansan mo pa yun. Lahat yun sobrang ano, bigat. Sobrang pagod, sobrang toxic nung nangyayari kasi wala eh. Sa department mo, saan ka makakita ng company? Department mo eh. Dapat 3 kayo, mag-isa ka lang. Ganun nila kami tinipid nun. Pero Pinoy tayo. Kaysa umangal ka, kayanin mo, pakitang gilas ka. Pero tuwan-tuwa sa akin manager ko guys. As in sobra. Kasi wala siyang inutos sa akin na hindi ko pinerfect. Walang perfect ng tao guys ha. Doon lang sa trabaho. Baka i-bash niyo na naman ako. Kumbaga, sa bibig niya na yung lumabas na ano. Gusto niya yung trabaho. Gusto niya yung ginagawa ko. Ilang beses ko na rin na kami nag-away ng manager ko guys. Sigawan ko. Kasi nga ano eh, may sakit ako nun that time. Talagang as in parang ang 37 ng lagnat ko yata, 38 na. Kasi hindi ka nga pwede umabsent guys. Tapos paano ka absent? Wala ka nga karelyebo. Patayan nga. Talagang pumasok ako hinang-hina. Sinabi niya sa akin, wag daw ako magdrama. Sabi ko, hindi ako nagdadrama, hipuin mo ako, ganyan, sagutan kami. Nung paghipo niya sa akin, natauhan siya. Ginawa niya guys, pinauwi niya ako. Kasi natakot na siya kasi sobrang init. Ganun lang talaga ang sa Greece. Ang mga tao talagang tipid, lalo na pag island ka, tipid sa tao. Yung pang 2 tao, 1 tao lang yun. Lalo na kung mas maganda magtrabaho sa malaking hotel. Kasi makakapetex ka pa dun eh. Pero pag maliit, nako, talagang bugbog ka. Pero guys nagawa ko pa mag-work sa ibang nun. Kusinero pa ako sa gabi. Pagpasok ko, doon naman sa kusinero. Kasi kailangan ko makaipon para pagpunta ko dito eh. Talagang lahat ng pagpunta ko dito, pinagandaan ko doon. Itong mga pagbablog ko, lahat ng gadget ko, pinagandaan ko yun. Sobrang kumbaga ko kasi yung bucket list ko nung taon na yun. Ganun kasi akong tao guys eh. Hindi ako parang makatulog kapag patapos na yung plano ko tapos walang nangyari. Talagang depression ang kapalit nun guys. Anxiety. Ganun talaga ako. Yun lang yung achievement ko. Gusto ko ganun lang. Kaya trabaho ko nun guys sa kanya. Luto ako. Yung first day ko, tinesting niya ako. Pinagprito ako guys ng calamares. Ang calamares nila guys, iwain mo yung pusit, iwain mo yung pusit, tapos lagay mo lang sa harina, walang timpla-timpla. Hindi na order masyado guys. Pero pinerfect ko naman yung
golden brown na kulay. Ginawa ko guys, nagsuggest ako sa amo, sabi ko, ah, kalimutan ko na yung tawag ng amo sa kanila. Basta yun, boss, pwede bang timplahan ko lang ito ng onte, tapos ipa-pre-taste natin sa mga staff natin, tapos sa mga regular customer ngayong gabi lang. Di ginawa ko yun, dalawang plato yung ginawa ko. Tapos gumawa ako ng garlic mayo sauce. Hindi yung sauce na ginagawa nila ng tzatziki, yung gano'n. Yun kasi yung sinusauce nila eh. Tapos kundi gano'n, ketchup. Diba sa ating suka? Ako garlic mayo yung ginawa ko. Yung garlic mayo ko, nilagyan ko ng onting spices, 5 spice, tapos nagdash lang ako ng lemon. Nagustuhan nila guys. Talagang nung simula nun, mga after 2 days guys, yung paasok ng calamares na order talagang baha. May picture ako nun guys, tuwa siya sa akin. Tapos yun, kasi ang unang dapat trabaho ko lang dun, monitoring, syempre kahit sa mga kitchen, monitoring, tapos pray ka lang ako. Second day ko nun guys, di ba nagawa ko na yung calamares. Nung pag third day ko guys, lahat na ng menu nilagay nandun sa harap ng nilulutuan ko, nakaprint. Kasi nga hindi nga ako marunong magsalita ng Greek, di rin ako marunong bumasa. Nandun yun, titingnan ko lang yung menu, gagawain ko na yun. Siyempre ang ingredients hindi ko kabisado yung pangalan nun, hindi ko alam kung saan ko kukunin. Ginawa nila, pinaglalagay nila sa isang istasyon ko, tapos ako titignan ko yung picture, tapos gagayahin ko lang kung ano yung kulay nun, yung nagagawa ko naman guys. Pero syempre may katrabaho ka rin yung pinaka head chef namin doon, na hindi naman siya totally chef kung i-base mo talaga sa mga cook lang yun kung tutuusin para sa atin. Nagugulat siya sa akin kasi paano ko daw nagagawa yun sa picture. Kaya tuwan-tuwa sila sa akin. Kaya until now, kumukontak siya sa akin na gustong-gusto niya akong papunta itong libre bahay guys ha. Libre bahay, libre pagkain. Tapos ang sahod ko nasa 2,200 to 2,500. Yun nga lang, hindi masusunod yung laki ng sahod ko nung, kaya ang offer niya lang sa akin 2,200 to 2,500. Nga lang, hindi ko maiwan yung mga kasama ko. Actually, ang daming offer sa akin doon. 5 years na yung visa ko guys Pero syempre, kasi hindi ko na rin inisip na pwede ko naman ituloy yung mga trabaho ko doon. Pero kaso syempre, kaya nga sabi ko, yung kasama mo may na-terminate, tapos wala na siyang visa, wala silang visa, napamahal ka na rin. Parang kapatid na rin kasi yung turing ko. Kaso syempre, tao lang tayo. Ako naman yung inaasahan talaga nila na sakripisyo na rin ako. Kaya nag-decide ako na kaysa mahuli sila, tara, go, punta na tayo. Ayun nga lang, talagang struggle dito sa umpisa lang yan. Kaya sabi ko, laban lang. Lagi tayong laban lang, diskarte. Hindi pa kasi talaga ako makapag-focus ngayon kasi ito nga, may trabaho akong inaayos. May schooling pa ako. Ngayon mag-ending ngayong Wednesday or Thursday, malalaman ko yung result nun. After nun, everyday ako mag-vlog, mag-upload para sa inyo guys. Basta yung mga bagay na mga na dinanas ko dun sa guys, ang gaganda na kung tutuusin. Pagod lang talaga. Kaya kung mag-grease kayo, handaan nyo na katawan. Sobrang bugbugan. Pera, hindi ka makaano sa pera. Ako dapat yung career ko na dapat ngayon pag na. Kasi bago pa pumunta dito, kinounter offer pa ako Tinaas yung salary ko. Counter offer sa akin ni Chef Pan. Yun nga, hindi natin pwede talikuran yung mga taong masa sa atin.
Nung nakaraan nga, yung pagpunta ko parang 2 days pa lang ako dito, pinababalik agad ako. Bibila daw ako ticket, ganyan, ganyan. Bibigay pa yung natira kong sahod. Wala na, hindi ko na yun ano. Pero, andyan pa rin sila. One call away daw. Nga lang, di natin pwedeng gawin yun kasi mga kasama ko kasi wala pa silang experience eh. Nakakalungkot lang kapag iniwan mo sila. Saka, kaya naman to. Kaya. Buwat lang ang mangyayari. One day, pag nagawa ko to, mission complete na naman tayo guys. Wala man tayo makuha dito, pero alam naman yan ni Lord kung paano natin paano tayo tumulong sa kapwa natin. Minsan nga sa sarili natin wala na eh. Basta Wednesday o Thursday matapos lang yun guys. Update ako sa inyo. Pero mag-upload pa rin ako sa susunod na araw. Pero after ng Wednesday o Thursday matapos lang siya, everyday yun upload ako guys. Kasi sabi ko nga, hindi naman ako nag-aangad sumikat, hindi naman ako nag-aangad kumita. Libangan lang. Yung tumanda ako, mapanood man ng mga mahal ko sa buhay, mapanood ko sarili ko na may video pala akong ginawang ganito. Diba? Kasi syempre, marami tayong pwedeng mangyari sa isang oras na, marami. Hindi naman tayo robot. Malay mo, ano mo mangyari sa akin, at least recorded lahat. Yun lang guys. O paano guys? Maggagabi na. At ang need ko pang sikaso sa bahay. Baka may order ako. Lumabas lang ako para makausap kayo guys. Ha? O thank you na. Ha? Bye bye.